Sa loob ng halos 2 dekada, tapat siyang nanatili sa kanila. Sa loob ng 19 na mahahabang taon, siya ang naging tagapagbantay ng kanyang tahanan. Ngunit nang dumating ang katandaan, itinapon nila siya na parang isang lumang sofa. Doon, sa malamig na silungan, unti-unting nanlumo ang diwa ni Max. Ang pag-asang may kukuha sa isang matandang German Shepherd ay halos wala. Parang hindi siya nakikita ng sino mang dumaraan. Ngunit nagbago ang lahat nang pumasok ang isang babae sa pintuan. Manatili ka, dahil ang kwentong ito ay sisirain ang puso mo at pagkatapos ay pagagalingin itong muli. Ang malamig na hangin ay dumaan sa mahihinang harang ng Montana Haven Animal Shelter, humahalo sa tahol ng mga aso at mahihinang hikbi ng mga nawalan na ng pag-asa. Sa pinakasulok ng kanyang kulungan, nakakulubong nakahiga si Max. Ang dating makapangyarihang tindig niya ay isa na lamang anino ng nakaraan. Ang kanyang balahibo na dati makapal at makintab ay nagkulay abo at naging manipis at gusot. Nangangatal ang kanyang mga paa kahit sa kaunting galaw at bihira na siyang bumangon. Kalahating taon na siyang nandito, kalahating taon ng panunood habang tuwang-tuwa ang mga bisita sa malilikot na tuta at malalakas na aso, habang siya ang matandang German Shepherd na may malungkot na mga mata at mahihinang binti ay patuloy na binabalewala. Kawawa naman, mahina at malambing na sabi ni Lucy, isang batang volunteer sa shelter habang pinupuno ang lalagyan ng tubig ni Max. Halos hindi na niya ito ginagalaw. Malapit lang si Michael, may-ari ng shelter. Nakatayo na may nakatawid na mga braso at nakatingin kay Max na may lungkot sa mata. Sinubukan na namin ang lahat. Tumigil siya sa pagkain nang mapagtanto niyang hindi na siya babalikan ng pamilya niya. Aniya na may mabigat na buntong hininga. Naghihintay lang siya pero hindi ko alam kung naghihintay siya ng bagong tahanan o naghihintay na lang na bumitaw. Bahagyang gumalaw ang tainga ni Max sa narinig na usapan, ngunit hindi siya kumilos. Nakapatong pa rin ang ulo sa kanyang mga paa. Wala na siyang interes sa mundo hanggang sa dumating siya. Hindi pumunta si Hannah Thompson para mag-ampon. Mahigit 1 taon na mula noong huli siyang bumisita sa shelter. Noong nakaraan kasama niya ang kanyang asawang si David at tuwing weekend inaalay nila ang kanilang oras sa paglalakad ng mga asong nakalimutan na sa shelter. Ngunit mabilis na kinuha ng sakit si David at isinara ni Hannah ang sarili sa kanyang dating buhay. Ngunit ngayon, may kung anong nagudyok sa kanya upang bumalik. Marahil ito ang nakakabinging katahimikan sa kanyang tahanan, ang hindi nawawalang kirot sa kanyang puso, o marahil ito'y itinakda ng tadhana. Lumibot siya sa mga pasilyo ng masisiglang aso. Masigla, kumakawag ang buntot, tahol ng tahol para sa atensyon, ngunit ang paningin niya ay napadako sa isang kulungan sa dulo. Huminto siya. Sa loob, may isang German Shepherd na hindi gumagalaw. Hindi ito tumayo, hindi tumahol, ni hindi man lang tinaas ang ulo nito. May dumaan na kilabot sa kanya. May kung anong lungkot sa kilos ng aso na tumagos sa kanya. Parang salamin ng sarili niyang damdamin ng pag-iisa at pangungulila. Sino siya? Mahina niyang tanong. Nagkatinginan sina Michael at Lucy. Si Max! Mahinahong sagot ni Michael. 6 na buwan na siya rito. Matanda na siya. Lumapit si Hannah at lumuhod sa harapan ng kulungan. Paano siya napadpad dito? Muling bumuntong hininga si Michael. Iniwan siya ng pamilya niya. Sabi nila, masyado na siyang matanda at wala na silang oras para sa kanya. May bahid ng pait sa kanyang boses nang ipagpatuloy niya, 19 na taon, Hannah. Kasama nila siya sa loob ng 19 na taon, tapos iniwan lang nila siya ng ganun na lang. Napahinto ang hininga ni Hannah, 19 na taon. Tumagos sa kanya ang bigat ng panahong iyon. Paano kayang nagawa ng sinuman na basta na lang talikuran ang isang kasama na minahal nila ng ganoon katagal?
Napahigpit ang hawak niya sa malamig na rehas. May ipinapakita ba siyang kahit anong senyales ng buhay? Tanong niya. Malungkot na umiling si Lucy. Halos wala. Halos hindi na siya kumakain at parang hindi na niya napapansin ang mga tao. Para bang iniwan na niya tayo. Isang matinding lungkot ang bumalot sa dibdib ni Hannah. Muli siyang tumingin kay Max, pinagmasdan ang kanyang mga tadyang na bahagyang gumagalaw sa bawat hirap na paghinga. Ang kanyang mga tainga ay may bakas ng panahon. Ang kanyang katawan na dati matibay at matikas ay tila tuluyan ng naglaho ang sigla. Hindi lang ito pagod sa katawan, parang pagod na rin ang kanyang diwa. Kilalang kilala ni Hannah ang tinging iyon. Iyon din ang nakikita niya sa salamin. Tahimik niyang binuksan ang kulungan at pumasok sa loob. Max! Mahinang tawag niya, walang sagot. Iniabot niya ang kamay niya, inilapit sa malungkot na balahibo ng matandang aso. Max, tingnan mo ako. Sa kanyang tinig, bahagyang gumalaw si Max. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata, malalabo, kayumangging mata ng isang asong nawala na ng dahilan para mabuhay. Sa ilang saglit na iyon, isang tahimik na pagkakaunawaan ang lumitaw sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi kailangang ipaliwanag, isang koneksyon ng parehong sakit, parehong pangungulila. Sandali pang tumitig si Max kay Hannah, ipinapakita ang lalim ng sugat sa kanyang puso, ang pakiramdam ng pagiging itinakwil. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa malayo, bumalik sa kanyang sariling mundo ng pag-iisa. Naramdaman ni Hannah ang paninikip ng kanyang dibdib. Karaniwan, ang mga asong nasa shelter ay nagpapakita ng reaksyon kapag may lumalapit sa kanila. Kumikilos, tumatahol o kahit papaano ay nagpapakita ng interes. Ngunit si Max ay nanatiling walang sigla, parang tuluyan ng sumuko. Napalunok siya, napahigpit ang hawak sa rehas ng kulungan. Hannah, huwag kang masyadong umasa, maingat na paalala ni Michael mula sa likuran niya. Iba siya sa iba. Lumingon si Hannah, may tanong sa kanyang tingin. Ano ang ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Michael at hinaplos ang kanyang balbas. Marami na kaming nakita na matatandang aso. May mga takot, may agresibo, may malungkot. Pero si Max, huminto siya. Tila naghahanap ng tamang salita. Si Max ay parang wala na. Hindi namin alam kung dahil lang sa edad niya o dahil sa sakit ng pagiging pinabayaan. Muling tumingin si Hannah sa mahinang German Shepherd. Inisip niya ang 19 na taon, halos isang buong buhay para sa maraming aso, at heto siya ngayon, iniwan sa isang shelter, parang isang alaala na hindi na kailangan, malalim siyang huminga. Hindi siya palaging ganito, mahina niyang sinabi, para bang hindi niya inaasahang maririnig ito ng iba. Napakunot ang noo ni Lucy, tila naiintriga. Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang iniabot ni Hannah ang kamay niya, hinayaang lumutang ilang pulgada mula sa balahibo ni Max. Hindi ako eksperto sa mga shepherd, pero naiintindihan ko ang mga aso. Walang asong umaabot sa 19 na taon kung wala man lang nag-alaga sa kanya noon. Walang asong nabubuhay ng ganito katagal kung wala siyang dahilan para mabuhay. Napakagatlabi si Lucy, isang lungkot ang sumilay sa kanyang mukha habang muling tinitigan si Max. Kung ganon, ano ang nangyari sa kanya? Nakatawid ang mga braso ni Michael at naging may pag-aalinlangan ang kanyang ekspresyon. Ang alam lang namin ay ang kwento mula sa dating may-ari niya, pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala rito. Napakunot ang noo ni Hannah. Ano ang sinabi nila? Napabuntong hininga si Michael, matigas at mabilis. Ayon sa kanila, simpleng alagang aso lang siya ng pamilya, pero naging mabagal na raw siya at wala na silang oras para alagaan ang isang matandang aso. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Tinuring nila siyang pabigat, hindi bilang isang minamahal na kasama, hindi bilang isang asong nag-alay ng buong buhay niya sa kanila.
May kung anong bumigat sa sikmura ni Hana. Muli siyang tumingin kay Max. Sinabi ba nila kung gaano na siya katagal sa kanila? Saglit na natigilan si Michael bago marahang tumango. Simula pa noong tuta siya. Napasinghap si Hana. 19 na taon nilang kasama si Max. 19, tapos iniwan lang nila siya. Ramdam niya ang pag-apaw ng emosyon, galit, gulat, lungkot. Ngunit higit sa lahat, ang mas matinding sakit ay ang sarili niyang pinagdadaanan. Alam niya kung paano binabago ng pagkawala ang isang nilalang. Kung paano nito hinuhubog ang isang puso upang mawalan ng dahilan para mabuhay. At iyon ang nakikita niya kay Max. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya. "Max!" Bulong niya muli. Bahagyang gumalaw ang matandang aso, nanginig ang kanyang tainga, ngunit hindi niya itinapat ang tingin kay Hana. Alam niyang nakatingin sa kanya sina Michael at Lucy. "Huwag mong masyadong dibdibin," mahinang sabi ni Michael. "Ganyan siya sa lahat." Napakagatlabi si Hana. "May nagtangkang umampun sa kanya?" Iniwas ni Lucy ang kanyang tingin. Napalalim ang buntong hininga ni Michael. May ilan na tumingin sa kanya, pero noong nalaman nila ang edad niya at ang sakit sa kanyang mga mata, hindi na niya itinuloy ang sasabihin at umiling na lang. Walang gustong umampon ng aso para lang panoorin siyang mamatay. Nababalot ng bigat ang katahimikan sa paligid, kumakabog ang dibdib ni Hana. Hindi niya inisip na mag-aampon siya ng aso ngayon. Sa nakalipas na mga taon, hirap pa siyang alagaan ang sarili. Paano pa ang isa pang buhay na aasa sa kanya? Ngunit habang pinagmamasdan niya si Max, may isang matibay na paniniwalang sumiksik sa puso niya. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa kanya. Hindi ito ang paraan kung paano siya dapat matapos. Mabilis siyang huminga, pinatatag ang sarili. "Aampunin ko siya," matapang niyang sinabi. Napataas ang ulo ni Lucy. "Totoo?" Napalalim ang kunot sa noo ni Michael. "Hana, sigurado ka ba?" Siya ay, "Aampunin ko siya," ulit ni Hana, mas matibay ang tinig. Napatingin si Michael kay Max, parang tinatantiya ang sitwasyon. Maaring hindi na siya umabot sa bukang liwayway. Babala niya, halos hindi na siya kumakain ng ilang linggo. May matinding kirot na dumaan sa puso ni Hana, ngunit mas lalo niyang itinaas ang kanyang ulo. Kung ganon, hindi na niya kailangang harapin ang huling gabi niya ng mag-isa. Isang tahimik na sandali ang lumipas. Pagkatapos, marahang tumango si Michael. "Sige," sagot niya. "Ihahanda ko ang mga papeles." Muling ibinaling ni Hana ang pansin kay Max. Iniabot muli ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, marahan niyang hinaplos ang magaspang at manipis na balahibo sa likod nito. Bahagyang nanginig si Max. Napasinghap si Hana, hindi dahil sa takot o gulat, kundi sa isang matinding pangamba na bumalot sa kanya. Bumigat ang kanyang puso. Ano ang ginawa nila sa asong ito? Tahimik ang biyahe pa uwi. Nakakulubong si Max sa likod ng sasakyan. Ang kanyang payat na katawan ay may natitirang dignidad sa kabila ng panghihina. Halos hindi siya gumalaw kahit pa dumaan ang sasakyan sa maliliit na lubak sa kalsada. Madalas lumipad ang tingin ni Hana sa rear view mirror, sinisilip kung may bakas ng takot o hindi komportabling pakiramdam si Max. Ngunit nanatili itong walang reaksyon. Pinakawalan niya ang isang mahinang buntong hininga na pahigpit ang hawak sa manibela. Ano ba ang pinasok niya? Ang desisyon niyang isama si Max ay dulot ng isang matinding damdamin, isang instinct na hindi niya ganap na maipaliwanag. Ngunit ngayong unti-unting bumibigat ang realidad ng kanyang desisyon, nagsimulang lumitaw ang pagdududa. Kaya ba niyang alagaan ang isang matandang aso na tila sumuko na sa kanyang kapalaran? Habang pumarada si Hana sa kanyang driveway, bumalot sa kanya ang malamig na hangin ng Montana. Tila isang babala ng papalapit na taglamig. Ang langit ay madilim at walang buwan.
Ang hangin ay matalim sa lamig. Pagkalabas ng sasakyan, binuksan niya ang pinto sa likod. "Max!" Mahinang tawag niya. Walang tugon. Hindi ito gumalaw. Muli siyang kinabahan. Natutulog lang ba siya? Isang saglit ng takot ang dumaloy sa kanya habang mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Max. Hinawakan ang kanyang balahibo. Mainit pa rin. Humihinga pa siya. Isang matinding ginhawa ang bumalot kay Hana habang dahan-dahan niyang iniangat ang marupok na katawan ng aso sa kanyang mga bisig. Wala itong paglaban, wala ring malay na reaksyon. Para itong anino na lamang ng dati niyang sarili. Napalunok siya, pinigilang umiyak habang dinala niya si Max papasok sa bahay. Bumalot sa kanila ang katahimikan, isang malalim na katahimikan na bumalik sa kanyang alaala. Noong huling beses na pumasok siya sa pintuang iyon na may bit-bit na buhay, kasama niya si David, ngunit nawala si David. At ngayon, hawak niya si Max, pero may pagkakataon pa ito, may oras pa. Dahan-dahan niyang inilapag si Max sa isang malambot at malawak na higaan ng aso malapit sa fireplace. Muli siyang napakabog ng dibdib habang pinagmamasdan itong dahan-dahang umikot at humiga. Mabibigat ang kilos bago bumuntong hininga ng pagod. Lumuhod siya sa tabi nito, hinaplos ang magaspang nitong balahibo. "Nasa bahay ka na, Max." Mahina niyang bulong, puno ng pangako ang kanyang tinig. Wala pa ring sagot ang aso, hindi man lang nito iniangat ang ulo. Napabuntong hininga si Hana at tumayo, tinungo ang kusina. Alam niyang mahihirapan si Max na kumain ng solidong pagkain, kaya naghanda siya ng mainit-init na sabaw na hinaluan ng malambot na pagkain ng aso. Umaasang maaakit siya sa amoy at mas madaling nguyain ito. Dahan-dahan niyang inilapag ang mangkok sa harapan nito. Walang reaksyon. Napakagatlabi si Hana, itinulak ng bahagya ang mangkok palapit kay Max. "Halika na, kaibigan," mahina niyang himok. Kahit kaunti lang. Mabagal na bumukas ang mga mata ni Max, ngunit halos hindi niya pinansin ang pagkain. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Hana. "Ano ang ginawa nila sa'yo?" Lumakad siya papunta sa sofa, kinuha ang isang malambot na kumot at dahan-dahang itinakip sa katawan ng aso. Sa pagkakataong ito, hindi siya umilag. Hindi niya alam kung ito ay tanda ng pagtanggap o kung sadyang wala na siyang lakas para tumutol. Hana ay umupo sa sofa, ang tingin niya nakatutok sa kanya. Lumipas ang oras, una, ilang minuto, pagkatapos isang oras, tapos dalawa. Halos hindi gumalaw si Max. Inihilig niya ang ulo sa likod ng sopa, ramdam ang matinding pagod na bumalot sa kanya. Matagal na mula noong huli niyang naramdaman ang ganitong pagkapagod. Unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang makatulog ay si Max. Hindi gumagalaw, nakadilat ang mga mata, nakatingin sa kawalan. Isang ingay ang gumising sa kanya, agad niyang iminulat ang mga mata. Balot na ng dilim ang silid, ang dating buhay na apoy ngayon ay pawang mga nag-aagaw hiningang baga na lamang. At si Max ay wala na roon. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Agad siyang napabangon, kumakabog ang dibdib. "Max!" Katahimikan lamang ang bumalik sa kanya. Mabilis siyang tumayo mula sa sopa. Ang malamig na sahig na kahoy ay dumampi sa kanyang mga paa. Nanunot sa kanyang pandinig ang sariling tibok ng puso habang kinakapa ang madilim na silid. Nandoon siya, nakatayo sa may pasilyo. Hindi gumagalaw. Ang mapusyaw na mga mata ay nakatutok sa isang bagay. Sinundan ni Hana ang direksyon ng tingin ni Max at agad siyang natigilan. Nakatitig si Max sa isang litrato sa dingding, ang litrato ni David. Bumigat ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan siyang lumapit. "Max!" Kumurap ang kanyang tainga, ngunit nanatili ang tingin niya sa larawan. At saka, sa gitna ng katahimikan ng bahay, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan, isang mahinang, puno ng lungkot na unggol ang lumabas mula sa kanya.
Napatigil si Hana. Simula nang dumating si Max, hindi pa siya narinig ni Hana na gumawa ng kahit anong tunog. Pero ngayon, sa harap ng imahe ng kanyang yumaong asawa, may kung anong gumalaw sa loob niya. Isang bagay na malalim, masakit at hindi pa handa si Hana na harapin. Nanatili sa hangin ang malungkot na ungol ni Max, marupok at wasak, parang isang lihim na pilit na gustong kumawala. Nakatayo si Hana, ang tingin niya palipat-lipat sa matandang German Shepherd at sa larawan ni David. Pinag-isipan niya ang biglang pagbabago ni Max. Ilang araw na siyang tahimik, na presensya lamang, walang emosyon, tila walang pakialam. Pero ngayon tila hindi niya matanggal ang tingin sa isang larawan ng lalaking hindi pa niya kailanman nakita. Habang gumagawa ng tunog na tila may pagkakakilanlan, napalunok si Hana. Dahan-dahan siyang lumapit, marahang nagsalita, "Max, ano iyon?" Kumibot ang tainga ng aso ngunit hindi siya nilingon. Nanatili ang tingin sa larawan, ang katawan niyang matigas at hindi gumagalaw. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likuran ni Hana. Iba ito, hindi pa siya tinitingnan ni Max noon. Pero ngayon, tila may bumabalik sa kanyang alaala. Dahan-dahang inilapat ni Hana ang kamay sa likod niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras, isang maliit na senyales ng progreso, pero nanatili siyang naninigas. Mabigat ang kanyang paghinga, ang dibdib niya ay bumubuka at sumasara ng mabagal, parang may pinipigil na bigat. Napakagatlabi si Hana. "Halika na Max, bumalik na tayo sa kama mo." Isang mahaba at tahimik na sandali ang lumipas hanggang sa wakas dahan-dahang kumurap si Max at iniwas ang tingin mula sa larawan ni David at tulad niyon naglaho ang tensyon ng sandali. Inihatid siya ni Hana pabalik sa higaan niya sa tabi ng lumalamlam na apoy habang bumubulwak ang mga tanong sa kanyang isipan. May nakilala bang taong kahawig ni David sa nakaraan si Max? O isa lang itong kakaibang pagkakataon o may mas malalim na koneksyon na hindi niya pa nauunawaan? Kinabukasan, nagising si Hana sa amoy ng kape at sa mahinang lagitik ng natitirang baga sa fireplace. Dahan-dahan siyang bumangon, minasahe ang sentido at napansin si Max sa kanyang higaan. Gising at pinagmamasdan siya. Napahigpit ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Max, may bahagyang sigla na sa kanyang tingin. Hindi matindi pero tiyak na mas may buhay. "Magandang umaga kaibigan," bulong ni Hana ng banayad. Kumurap si Max bilang tugon. Sa isang biglaang pag-uudyok, tumayo siya at tahimik na naglakad papunta sa kusina. Hindi niya ito tinawag o gumawa ng anumang ingay. Ngunit makalipas ang ilang saglit, narinig niya ang mahinang tunog ng mga paa sa sahig na kahoy. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumingon siya at naroon siya, sinundan siya ni Max. Isang maliit na kilos, halos hindi mahalaga ngunit matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, parang isang panibagong simula. Lumuhod si Hana, kinuha ang isang mangkok at nagsimulang maglagay ng pagkain. Nanonood si Max mula sa hindi kalayuan, ang kanyang tingin maingat ngunit may bahagyang kuryosidad. "Alam kong hindi mo pa ako lubos na pinagkakatiwalaan," bulong niya habang hinahalo ang mainit na sabaw sa kibol. "Pero papunta na tayo roon, hindi ba?" Inilapag niya ang mangkok sa sahig. Pinasadahan ito ni Max ng tingin, nag-aalangan. Napigil ang hininga ni Hana habang pinagmamasdan siya. Makalipas ang ilang tensyonadong segundo, dahan-dahang yumuko si Max at nagsimulang kumain. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang lumabas kay Hana, may halong isang pakiramdam na halos maging pag-asa. Hindi na lang siya basta nabubuhay, nagsisimula siyang magsikap. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumaba ang depensa ni Max. Madalas pa rin siyang natutulog at bihira siyang makipag-ugnayan ng direkta kay Hana, ngunit sinimulan niyang sundan ang kanyang mga kilos.
Sa tuwing lilipat siya mula sa isang silid patungo sa isa pa, tahimik siyang susunod. Isang maingat at matiyagang presensya. Isa itong maliit na pagbabago, halos hindi kapansin-pansin, ngunit para kay Hana, ito'y mahalaga. Isang gabi, nakaupo si Hana sa sopa, may kumot sa kanyang mga binti at binubuklat ang mga lumang litrato. Nasa tabi niya si Max, nakahiga na nakapatong ang ulo sa kanyang mga paa. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha nang huminto ang kanyang daliri sa isang lumang larawan. Si David may hawak na isang tuta, isang alaala mula noong pinag-iisipan pa lamang nilang mag-ampon ng aso bago ang mahabang pananatili sa ospital, bago ang matinding kalungkutan, bago ang lahat ng masakit na pagkawala. Napabuntong hininga siya at marahang inilapag ang litrato. Tumingin siya kay Max. Sa tingin ko, magugustuhan mo siya, bulong niya. Itinaas ni Max ang kanyang ulo at napasinghap si Hana sa gulat. Tumugon siya na parang naintindihan niya ang bigat ng kanyang sinabi. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Sino ka bago kanila iniwan? Kailangan niyang malaman. Ramdam niya na kailangang mabatid ang nakaraan ni Max. Ang mga pagbabago sa kanya ay mahina. Sobrang banayad na marahil siya lang ang nakakapansin. Kumakain na siya ngayon, hindi pa masyadong malakas, pero sapat na. Tahimik siyang sumusunod kay Hana sa buong bahay. Ang kanyang tingin ay tila may tahimik na layunin na parabang sinusubukan niyang unawain ang kanyang iniisip. At minsan, sa lalim ng gabi, isang mahina, pagod na buntong hininga ang maririnig mula kay Max. Isang tunog na puno ng bigat ng mga taon. Alam ni Hana ang tunog na iyon. Tunog ito ng pagkawala, isang damdaming masyadong pamilyar sa kanya. Ngunit ano nga ba ang nawala kay Max? At higit sa lahat, sino siya noon bago siya itinapon na parang isang bagay na hindi na kailangan? Kinabukasan, may bagong determinasyon sa kanyang dibdib. Kinuha ni Hana ang kanyang mga susi at lumabas ng bahay. Sa pagkakataong ito, hindi sa silungan siya patungo, kundi sa bahay ng mga taong nag-abandona kay Max. Bit-bit ang mga talaan mula kay Michael. Alam niya ang kanilang pangalan at tirahan. Hindi siya naglalayo ng komprontasyon, nais lamang niyang makahanap ng kasagutan. Ang bahay ay mas malaki at mas marangya kaysa sa inaasahan niya, isang 2 palapag na estruktura na may balkonahe na bumabalot sa buong harapan, isang maingat na inaalagaang hardin at isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa driveway. Hindi ito ang tirahan ng isang pamilyang napilitang isuko ang alaga nila dahil sa kakulangan sa pera. Malinaw na ito ay isang desisyon. Sa matibay na determinasyon, lumapit si Hana sa pintuan, ang kanyang panga mahigpit na nakasara at kumatok. Isang babaeng nasa 60 taong gulang ang nagbukas ng pinto, nakasuot ng masikip na kardigan at mga perlas. Napansin ni Hana, pinag-aaralan ang mukha nitong hindi kailanman. Tila nakaranas ng tunay na paghihirap, kumunot ang noo ng babae sa pagkabahala. May maitutulong ba ako? Huminga ng malalim si Hana upang pakalmahin ang sarili. Magandang araw, ako si Hana Thompson. Inampon ko si Max, panimula niya, matatag ang boses. Nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ng babae. Lalo pang tumibay ang determinasyon ni Hana. Alam mo, ang asong iniwan mo sa silungan. Walang pakialam ang tono ng babae at ang bahagyang kibit-balikat nito ay parang malamig na kutsilyong tumagos kay Hana. Oh, siya, hindi si Max, hindi namin aso, basta siya lang. Kusang bumigpit ang kamao ni Hana, ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang tinig kahit nag-aalimpuyo ang damdamin niya. Gusto ko sanang malaman ang tungkol sa nakaraan niya. Itinuloy niya, gusto kong maintindihan kung saan siya nanggaling. Nanikip ang labi ng babae sa isang manipis na guhit, lalo pang lumamig ang kanyang anyo. Matagal din namin siyang inalagaan, pero tumatanda na siya, bumabagal na, hindi na patas na panatilihin siya.
Isang bigat ang lumukob sa sikmura ni Hana sa ginawang kaswal na paliwanag. Kaya iniwan niyo siya? May bahagyang talim sa kanyang boses. Hindi nagatubili ang babae, hindi man lang mukhang naasiwa. Binigyan namin siya ng pagkakataong maampon ng iba. Kalma at maingat ang tono niya, parang sinanay na niyang sabihin ito nang walang bahid ng pagsisisi o malasakit. Sumiklab ang galit ni Hana, 19 na siya. Mariin niyang sabi, bumibigat ang kanyang boses sa galit. Alam niyong walang mag-aampun sa kanya. Nanigas ang babae, itinawid ang mga braso sa dibdib. Ang kanyang tono naging matigas. Bakit ka nandito? Muli, huminga ng malalim si Hana, sinusubukang pakalmahin ang matinding pintig ng puso niya. Dahil hindi lang basta aso si Max, may kakaiba sa kanya, isang bagay na hindi ko pa lubos na maunawaan at pakiramdam ko may kinalaman iyon sa nakaraan niya. Saglit na nag-aatubili ang babae, isang maliit halos hindi halatang pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mukha. Napansin ito ni Hana at agad na lumapit pa. May alam ka, hindi ba? Sa unang pagkakataon, mukhang tunay na naalinta na ang babae. Matapos ang isang mabigat na buntong hininga, napilitan siyang umamin, dapat mong kausapin ang asawa ko. Pinapasok niya si Hana sa bahay, patungo sa sala kung saan naghihintay na ang kanyang asawa, isang matikas na lalaking nasa edad 60. Ang kanyang ubaning buhok at malalalim na guhit sa mukha ay refleksyon ng isang buhay na puno ng komplikadong emosyon. Sandaling may sumilay sa kanyang mga mata, isang bahid ng pagkilala o marahil pagsisisi habang ipinapakilala ni Hana ang sarili. Nasa iyo na siya ngayon, bulong niya. Naramdaman ni Hana ang mabilis na tibok ng puso niya. Oo. Dahan-dahan siyang tumango, tila malalim ang iniisip. Hindi siya dapat napunta sa amin. Kumunot ang noo ni Hana sa pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga siya ng malalim at hinaplos ang kanyang noo. Hindi siya dinala sa bahay bilang alaga. Isa siyang asong nagtatrabaho, isang kakampi. Napasinghap si Hana, isang kakampi. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isa siyang K9, ang K9 ko. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Hana, parang umikot ang paligid. Isa kang pulis? Tanong niya. Tumango siya. Retirado na ako ngayon pero hindi laging Max ang pangalan niya. Dati siyang si Shadow, hindi lang siya magaling, siya ang pinakamagaling. Muling bumilis ang pintig ng puso ni Hana. Alam na niyang may kakaiba kay Max mula pa nung una. Ngayon, nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang kanyang disiplina, pagiging alerto, likas na pag-unawa, pati ang reaksyon niya sa litrato ni David. Nanginig ang boses niya. Bakit hindi mo sinabi sa shelter? Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging mabigat. Wala rin namang magbabago. Tumatanda na siya at walang kukuha sa kanya kung nalaman nila ang edad niya. Napalukob ang mga kamay ni Hana sa galit. Pero hindi lang siya basta alaga sa'yo. Kasama mo siya. Ibinigay niya ang buhay niya para sa'yo. Iniwas niya ang tingin. Alam ko! Mabilis na bumuntong hininga si Hana. Kung ganon, bakit mo siya iniwan? Napasuntok siya sa sariling palad. Hindi ko kayang panooring unti-unti siyang nawawala. Nababalot ng bigat ang katahimikan. May kung anong bumagsak sa loob ni Hana. Ibinigay niya ang buong buhay niya sa'yo, pero basta mo na lang siyang tinalikuran. Napangiwi ang mukha ng lalaki, puno ng pagsisisi at sakit. Nagbago siya, mahina niyang sabi. Nagsimula siyang makalimot sa mga utos, nawawala sa sarili, nang hina ang mga paa niya. Masakit makita siyang bumagsak. Hindi na siya yung asong nakilala ko noon. May bumaligtad sa sikmura ni Hana. Hindi pa rin sapat yon para iwan mo siya. Mahina niyang sagot. Napasinghap ang lalaki sa sakit. Sapat na ang narinig ni Hana. Mabilis siyang bumaling at naglakad papunta sa pinto. Hintay! Tawag niya.
Saglit siyang huminto. Siya ba? Patuloy pa rin ba siyang lumalaban? Nauutal niyang tanong. Dahan-dahang huminga si Hana, tinig niya'y puno ng katiyakan. Oo. Pagkasabi niyon, tuluyan siyang lumabas. Habang papunta sa kotse, isang di inaasahang pag-unawa ang bumalot sa kanya, isang bagay na hindi niya naisip noon. Sanay si Max, may nakaraan siya, isang kasaysayan, marahil isang misyon na hindi natapos. Lumipas ang biyahe pauwi na tila nasa ulap siya. Mahigpit niyang hinawakan ng manibela, maputi na ang mga buo niyang kamao, puso niya'y kumakabog. Hindi lang basta alaga si Max, kasama siya, tagapagbantay, sundalo. Ngunit itinuring siya na parang wala lang, naninikip ang sikmura niya habang inaalala ang sinabi sa kanya kanina. Hindi na siya katulad ng dati na parabang sapat na iyon upang iwan siya. Naghigpit ang panga ni Hana at naramdaman niya ang luhang nagbabantang bumagsak. Inialay ni Max ang buong buhay niya sa paglilingkod, ngunit sa panahong pinakamahina siya, iniwan siya. Hindi na, mahina ngunit matigas niyang bulong. Hindi niya hahayaang iyon ang maging katapusan ni Max. Pagdating niya sa bahay, tahimik ang paligid. Marahan niyang isinara ang pinto at lumapit sa fireplace. Nandoon si Max, nakahiga sa kanyang kama, halos nakapikit ang mga mata, ngunit bumalikwas ang kanyang mga tainga nang maramdaman ang presensya niya. Lumuhod si Hana sa tabi niya. "Hey buddy!" Mahina niyang bulong habang hinaplos ang kanyang likod. Sa unang pagkakataon mula nang ampunin niya si Max, marahan itong idiniin sa kamay niya. Napalundag ang puso ni Hana. Isang munting kilos, ngunit napakalaking kahulugan nito para sa kanya. Pinaglabanan niya ang bugso ng damdamin, nanginginig ang kamay habang hinahaplos siya. "Alam ko na kung sino ka," mahina niyang sinabi. "Alam ko na kung ano ang ginawa nila sa'yo." Dahan-dahang pumikit si Max. Bumuntong hininga si Hana, tinig niya'y puno ng lungkot at pagmamahal. "Hindi ka lang isang mabuting aso," anya, nanginginig ang boses. "Ikaw ang pinakamagaling at hindi ka nila pinahalagahan." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng ulap sa paningin ni Max dulot ng kanyang edad, may bahagyang ningning, parang pagkilala, pag-unawa o marahil isang munting sigla ng buhay. Napuno ng luha ang mga mata ni Hana, pinilit ni Lulon ang namumuong hikbi. "Hindi kita iiwan," pangako niya. "Hindi ngayon, hindi kailanman." Marahang huminga si Max at sa unang pagkakataon, bahagyang gumalaw ang kanyang buntot, mahina, halos hindi halata, pero nakita iyon ni Hana. May bahagyang liwanag sa kanyang puso. Marahil may kaunting lakas pa siyang natitira, ngunit nawasak ang pag-asang iyon kinaumagahan. Hana ay nagising ng bigla dahil sa isang tunog na nagpadaloy ng malamig na takot sa kanyang katawan, isang mahina at pagdaing na ungol. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang agad siyang bumangon. "Max!" sigaw niya, agad lumingon sa kanyang kama, ramdam ang biglang paglubog ng kanyang sikmura. Si Max ay nanginginig, ang kanyang payat na katawan ay niyayanig ng matinding pangingisay, ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Kumikislot ang kanyang mga binti na para bang nakikipaglaban siya sa isang hindi nakikitang kalaban. "Hindi! Hindi! Hindi!" Mabilis na bumangon si Hana mula sa kama at sumugod sa tabi niya. "Max, wag mo akong iwan." Pakiusap niya, basag ang tinig habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa paghawak sa mainit niyang mukha. Mahina ang paggalaw ng kanyang mga tainga. Ramdam ni Hana ang matinding init ng kanyang katawan. Nilamon siya ng takot. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang tinatawagan ang veterinaryo. Please, sagutin mo," bulong niya desperado. Sumagot ang linya. "Opisina ni Dr. Whitaker, si Heon ito." Hindi siya maayos huminga. Agad na sigaw ni Hana, halos hindi makontrol ang kanyang emosyon. Nanginginig siya ng buo, hindi siya tumutugon. "Dalhin mo siya rito kaagad." Wala nang pag-aalinlangan, agad niyang binuhat si Max sa kanyang mga bisig.
Malambot ang katawan nito, nakasandig ang ulo sa kanyang balikat habang nagmamadali siyang lumabas at sumakay sa kotse. Hindi ganito, hindi ngayon, kakabawi pa lang niya sa buhay. Hindi niya namalayan ang paligid nang makarating siya sa klinika. Mapuputing dingding, tunog ng mga makina at matapang na amoy ng antiseptiko na pumuno sa kanyang ilong. Nagpabalik-balik siya sa pasilyo, nanginginig ang mga kamay habang naghihintay. Napakatagal ng oras hanggang sa wakas bumukas ang pinto. Pumasok si Doktor. Whitaker, hindi mabasa ang ekspresyon nito. "Kumusta siya?" Bulong ni Hana, mahina ang boses. Malalim ang buntong hininga ng veterinaryo. "Sa ngayon stable na siya," aniya, may halong pag-iingat sa tono. Naramdaman ni Hana ang bahagyang ginhawa, ngunit halos bumigay ang kanyang mga tuhod sa bigat ng kanyang takot. Ngunit agad na bumigat ang mukha ni Doktor. "Whitaker." Unti-unti nang bumibigay ang katawan niya. Natigilan si Hana. 19 na taon na siya, mahinang sabi ng veterinaryo. Humihina na ang mga organo niya, kahangahangang nakarating pa siya sa ganitong edad. Naramdaman niyang parang pinipiga ang kanyang puso. Sa kaloob-looban niya alam niya na. Pero ang harapin ng katotohanan ay ibang bagay. Nagdalawang isip si Dr. Whitaker bago muling nagsalita. Puno ng malasakit ang kanyang tingin. "Hana, kailangan kitang tanungin ng isang napakahirap na bagay." Huminga siya ng malalim, naghanda sa sagot. "Ano iyon?" Tinitigan siya ng veterinaryo, banayad ngunit seryoso. "Handa ka na bang pakawalan siya?" Hindi. Nanginig ang boses ni Hana habang lumalim ang kanyang paghinga. Ang una niyang reaksyon ay lumaban, maghanap ng solusyon, gawin ang lahat para ayusin ang sitwasyon. Ngunit bigla niyang naisip si Max. Ano ang naging buhay niya? Isang buhay ng sakit? Tapat siyang naglingkod, laging nandyan, pero kailangan lang siyang hayaang magdusa sa huli? Naghihintay lang ba siya ng pahintulot upang makahanap ng kapayapaan? Nabigatan siya sa pag-iisip. Ang sakit sa kanyang lalamunan ay halos hindi na niya kayanin. Napuno ng luha ang kanyang paningin habang nakatitig kay Dr. Whitaker. Nabitin ang kanyang boses. Nakaharap siya sa pinakamahirap na desisyon. Hayaan siyang lumisan ng payapa o ipaglaban pa kahit sandali. Sa unang pagkakataon mula nang dalhin niya si Max sa kanyang tahanan, hindi niya alam ang sagot. Sa malamig at tahimik na silid ng veterinaryo, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, dinig na dinig niya ito sa kanyang mga tainga. Ang tanong ni Dr. Whitaker ay tila nakalutang sa hangin, bumibigat ang bawat segundo. Tinitigan ni Hana si Max nakahiga sa lamesa ng pagsusuri. Napakapayat, mahina ang paghinga, ngunit tila payapa. Ang buhay niya ay puro pagsisilbi at proteksyon, ngunit noong hindi na siya kapakipakinabang, itinapon siya. Iba ba ang ginagawa ni Hana ngayon? Tumigil ang oras habang nilalabanan niya ang kaisipang ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balahibo ni Max, nanginginig ang kanyang mga daliri. Kung nasasaktan na siya, nagsimula siyang magsalita, halos pabulong, napuputol ang bawat salita sa sakit. Kung tunay siyang naghihirap. Bumigat ang katotohanan iyon sa kanyang puso. Tahimik lang si Dr. Whitaker, puno ng malasakit ang kanyang titig. May isa pang paraan, mahinang ngunit matatag niyang sinabi, napasinghap si Hana. Ano iyon? Malalim na bumuntong hininga ang veterinaryo. Tumatanda na siya, Hana. Nawawalan na siya ng lakas, pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Kung handa kang ibigay ang lahat, maaari tayong sumubok ng mas matinding gamutan. Mahirap ito at walang kasiguraduhan, pero itinuon niya ang tingin kay Max. Naniniwala akong hindi pa siya handang sumuko. Isang matibay na paninindigan ang bumalot kay Hana. May natitira pang laban kay Max at ganun din siya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang balahibo at bumulong, "Lalaban tayo."
Tumango si Dr. Whitaker, simulan na natin. Ang sumunod na 2 linggo ay puno ng pagsubok. Umuwi si Hannah na may malinaw na plano, mga gamot, therapy, at personal na pagpapakain kay Max sa bawat pagkain. Sa simula, parang unti-unti siyang nawawala. Napakahina niya, gabi-gabi. Nagigising si Hannah upang tiyaking humihinga pa siya. Pero dahan-dahan, nagsimula ang maliliit na himala. Nakakain siya ng ilang piraso ng pagkain, bahagyang pumalo ang kanyang buntot at nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig ang kanyang pangalan. Isang gabi, habang nakaupo si Hannah sa sahig at marahang minamasahe ang kanyang payat na mga binti, may naramdaman siya, isang banayad na tulak. Natigilan siya. Dumikit ang malamig na ilong ni Max sa kanyang kamay. Nanikip ang kanyang lalamunan. "Hey buddy!" Mahinang bulong niya. "Nandyan ka pa ba?" At pagkatapos, dinilaan ni Max ang kanyang kamay. Muling napuno ng luha ang kanyang paningin. Isang maliit na kilos, ngunit napakahalaga. Lumipas ang mga araw. Isang malamig na umaga, lumabas si Hannah sa porch at humakbang sa nagyayelong damuhan. Paglingon niya, inakala niyang makikita niyang nagpapahinga si Max sa loob, ngunit hindi. Nakatayo siya, nangangatog ang kanyang mga binti, bahagyang umiindayog ang kanyang katawan, pero nakatayo siya ng mag-isa. Napatigil ang hininga ni Hannah. "Max?" Kumislot ang kanyang mga tainga. Pagkatapos dahan-dahan, napakabagal at maingat, iniusad niya ang isang paa, tapos isa pa. Napahawak si Hannah sa kanyang bibig, mabilis ang pintig ng puso. "Nagawa mo." Mahina niyang bulong. Lumakad pa ng ilang hakbang si Max bago huminto. Hinihingal, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, buhay na buhay siyang muli. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik ang lakas ni Max. Hindi na siya muling magiging batang aso, pero mayroon pa siyang oras. Isang hapon, habang nakaupo si Hannah sa porch, pinanood niya si Max na inaamoy ang malamig na hangin. "Dapat wala ka na," mahina niyang bulong, "pero nandito ka pa rin." Tumingin si Max sa kanya, malabo pa rin ang kanyang mga mata, ngunit puno ng tahimik at malalim na pasasalamat. Ngumiti si Hannah, hinaplos ang kanyang balahibo ng buong lambing. "Hindi ka na isang anino," mahina niyang sinabi. "Ikaw si Max at nasa tahanan ka na." Malalim ang hininga ni Max bago ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na lang siya basta nabubuhay, tunay na siyang muling nabuhay. Si Max ay itinapon, inakalang mawawala na lang, pero sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-aalaga at pagpupursigi, nabigyan siya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Walang sino mang masyadong matanda, masyadong sugatan, o masyadong nakakalimutan upang mailigtas. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. Ipagkalat natin ang pag-asa, isang kwento sa bawat pagkakataon.